Long range locator, single antenna, ang pinusuan po ng ating isang ka-TH mula sa NCR, San Juan City. Kung meron kang silver, platinum, gold, diamond, ay huwag mo pong pagsasabay-sabayin. Kaya mahalaga po na bawat ilulukit natin ay mayroong bala. So ganyan, pagtas po yan, ay isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan. Long range locator, single antenna, ang pinusuan po ng ating isang ka-TH mula sa NCR, San Juan City. Ito po yung iyong pinusuan, 2 piraso, isang pares na po yan. At dito po yung binabalahan. At kapag gagamit ka po ka-TH ng 2 single antenna, ay isa lamang po ang inyong babalahan. Huwag niyo pong dadalawahin ng bala. Ito po yung 14 carats na ring gold, na ito po yung gagamitin kong bala sa ating single antenna. Yan, dito mo po siya babalahan. At kung meron kang silver, platinum, gold, diamond, ay huwag mo pong pagsasabay-sabayin na isang lagay lahat. Kailangan isa-isa lang po yan. Kapag matapos mo i-gamit ang gold, tanggalin mo. Kung gusto mong hanapin po yung platinum o yung silver, ay isa-isa lang po ang iyong paglagay. Hindi po pwedeng pagsabay-sabay. So ito ka-TH, ito po yung kahalagahan sa 2 single antenna na kailangan mo pong balahan. At ito po ay makapagtuturo ng entrance ng tunnel, close tunnel, at kapag natapatan mo, siya po ay nagkukross. Kapag isa lamang po ang gamit mo, siya ay iikot at magtuturo din po siya ng lokasyon kung saan naroon. So lumalabas yung aura ng gold. So sa paglukit po natin ng entrance ng tunnel, close tunnel, maging doon po sa socket deposit, ay mayroon po tayong bala na ginagamit po doon. Hindi po maglulukit ang ating single antenna kahit kanino pang locator yan sa paglukit po ng entrance, sa paglukit po ng socket deposit, kung wala pong bala yan. Kaya mahalaga po na bawat ilulukit natin ay mayroong bala, na kung ano po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit o ituturo, hahanapin ng atin pong locator. So meron po ako ilulukit dito mga ka-TH. Ito po yung 14 carats na necklace. Gamit po ang 2 single antenna na may bala po siyang 14 carats na ring. At ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, kapag ginamit ko po ang single antenna, mahalaga pa rin po yan na dulo ay pahid mo sa lupa. So kung ano man po yung nakikita nyo sa aking pagdemo, ito po ay aking pagbabahagi ng konting kalaman na pwede nyo pong subukan. At kung ano man po yung tama na aking sinasabi, pwede nyo pulutin. At kung ano man yung mali, yun po ay inyong itapon. So mga kababayan, mga ka-TH, ito sa pag-aaral pa rin po ng single antenna, mahalaga pa rin po yung pagtaas natin, sabay, pantay, at balanse po yan, hindi po dapat tagilid. At permis po lagi natin mga ka-TH, pagkapit po natin ng 2 single antenna, sabay po siya magtuturo. Pag 2 ang iyong gagamitin, maging dun po sa dowsing rod. So ito pa rin mga ka-TH, focus pa rin po yung kaisipan dun sa ating hinahanap. So ganyan, pagtas po yan, ay automatic na magtuturo po yan. So pansinin nyo mga ka-TH, kailangan lagi po yan ay sabay na magtuturo. Ayan. Basta 2 po yung iyong hinawakan na single antenna, kahit po yung dowsing rod. Yan pa rin. Ito pa rin. Ayan, ganun po siya kabilis. Kadaling magturo dahil ito po ay single antenna, magaan po siya. At kayang-kaya po ng aura ng gold na hilahin po agad itong ating antenna. Ayan, ito pa rin. Ayan pa rin yan. Ayan. Ito pa rin. Yan. Dito pa rin ka-TH.
Doon pa rin po yan nagtuturo sa atin pong nilulocate. Yan, laging nasa baba po. Dito lagi tayo magsisimula. Yan. Doon pa rin. Ayan. Yan pa rin katid. Kailangan sabay po yan na magtuturo. Sabay po silang gagalaw sa pagturo po. At ganoon na rin po yung sa pang-poison gas ay meron po yung bala na kung ano po yung ibinao ng hapon na poison gas, kung ano po yung bala natin, ganoon din po yung ilulocate. Ituturo ng ating pong locator na bala po ay pang poison gas. So mahalaga yung katis na kailangan mayroon po tayo pambala para sa poison gas. Ayan. Pa rin. Doon pa rin yan. So ito mga katits, yung kagandahan sa dalawang pirasong sigilatina na kapag tatapatan po natin yan ay magkukross po yan. So gaya pa rin yan. Doon pa rin po siya nagtuturo. So paglalapit po tayo dyan, yan po ay may kalahating metro na layo ko sa kanya. Mapapansin nyo po itong dulo ay malapit na po siyang mag-cross. Pag tayo lalapit, yan, dire-diretso po yan. Ayan, diretso po yung sigilatina na kapag natapatan mo, siya ay nagkukross. Yan, ganyan po yan. So mga kababayan, mga katits, pag lalabas po tayo ng deteksyon, kailangan dito muna po tayo magsisimula. Pag cross po yan, ayan, ay lalabas po tayo dyan. Hintayin po natin siya mag-cross. Hintayin po natin siyang maghiwalay. Yan, ganyan po dapat yung paghiwalay niya. At kapag nagtagal po tayo dito na nakataas po yung dalawang kamay, yan po ay babalik yung ating dalawang sigilatina. So ganun dapat mga katits. Kapag kayo ay mag-estimate ng lalim, kapag pumasok kayo dito sa loob ng deteksyon, dadaan kayo lalabas, malilit lang hakbang, at yan po ay bubuka. Yan. Huwag nyo na patatagalin yung pagbuka nyan. Dapat yung ano po yung lapad na rin, ganun din po yung lapad doon sa dulo. At huwag na kayo magtatagal, dire-diretso na po yung inyong lakad nya. Nandun po yung magnetic field, yung ground natin, na kung saan yung pag-estimate po ng lalim ay may estimate po natin yon, na permis lagi po yung ating paghawak, pagtaas. Yung paglakad ay hindi dapat mabilis. Yan, ito katis. At i-demo ko pa rin po itong isang sigilatina. Yan, yung kaibahan po ng sigilatina, kapag isa lang, hanggang doon lang po yung kakayanan niya. Dito pa rin, wala pa rin po sa baba. Pag itinas mo, yung tamang taas lang, lagi po katiis. Permis mo po yan, pag-aralan mo po yung tamang taas lagi, na kung saan yung taas niya, at dun yung level niya atin pong ginagamit, yan ginagawa. So ganito pa rin, yan, ganyan po yan. Ayan, doon na po agad siya nagtuturo. Yan, ganyan po kalakas yung ating sigilatina. Kaya lang doon po yung aura po ng gold ang humihila po dito sa ating sigilatina, at yung sigilatina po ang nagtuturo sa aura po ng gold. Ayan, yun po lang, ito po lang yung kakayanan ng sigilatina na nagtuturo siya ng lokasyon. Ito pa rin, ganyan po yan. At lagi ko po pinaulit mga katiits na ito po yung ating target. Kung ito man po yung aura ng gold na 1 meter by meter, kapag nasa labas ka po ng deteksyon at itinapat mo lang ito, hindi po yan iikot. Ibig sabihin po niyan, nasa labas ka pa rin ng deteksyon, yan po ay nagtuturo pa rin. So iikot lang yan kapag nandun ka na sa loob ng deteksyon. Ibig sabihin, ang locator hindi na po makapagturo niya sa iba dahil naka-ground ka na sa aura ng gold. Natatapatan mo na, doon na siya lumalabas. Kaya yung sigaw po ng aura ng gold, pasok po yun dito sa ating locator, sa antenna. At yung katawan po natin, paa, yung magnetic field, yung pulso, yun po yung tutulong para sa pag-ikot po ng ating sigilatina.
So ganito pa rin. Yan. Medyo pa rin ka-TH. At akin po tatapatan. Sa pagkuha pa rin po ng ground. Yan, dyan pa rin. Yan. Pag natapatan po ito pong ating single antenna ay automatic na po agad niya magtuturo. Ito mga ka-TH, ito po yung aking target. Ayan, ganyan po yung ating single antenna. Nakapag bumuo na po siya ng frequency, tuloy-tuloy na po yan mga ka-TH. Hanggang yan po ay bumilis na lang bumilis ang ating pong single antenna. Kapag buo na po yung kanyang frequency. Yan na. Mga ka-TH, ramdam po yan at magaan po yung kanyang pag-ikot kapag tuloy-tuloy na po yung pag-ikot ng ating single antenna. Yan. Ito na ka-TH. Bumubuo na po siya ng frequency. Yan. Ganyan na po yan. Pag-ikot niya. Yan. Yan. Ito ka-TH. Tuloy-tuloy na po yan. Mula po sa NCR, San Juan City. Ito po yung pinusuan. Long range locator, single antenna. Yan. Ito po mga ka-TH. Yan. Yan po yung pag-ikot. Yan yung pagkakaiba ng isang single antenna at kapag dalawang single antenna. So mga kababayan, mga ka-TH, maraming salamat pong muli sa inyo lahat. Patuloy pong nanonood ng aking na-upload na video. Shout out po sa inyo lahat mga ka-TH. Magpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga ka-TH.